Alright, alam nyo naman, Holy Week ngayon at medyo out ang karne at in ang gulay. Nakikita nyo to? Yan, nasa mga TV screens niyo. Ang sarap po niyan. Dahil yan po ating featured recipe for today, courtesy of Chef Mitchie Season. Good morning, Chef! Good morning, Miss Susan. Yeah. Ay, Miss Susan. Miss Susie. Nasa remote si Ate Su. Oo nga. Nasali kay Ate Susan. Yes, oo. Chef Mitchie, ano ang ating recipe for today? Yes, good morning. So, ang recipe natin today is yung lumpiang hubad. Yun na. Yes. Ito lang ang hubad na pwede sa Holy Week, no? Ang lumpiang hubad. Paano ang ingredients at procedure nito? Okay, so first, unahin natin yung sauce kasi ito yung medyo kailangan pakuluan ng konti. So, okay. meron tayo yung matamis-tamis na sauce. Yan. So, meron tayo dito, nagpapakulo tayo ng brown sugar tsaka konting tubig. Ano yung sukat ng brown sugar sa tubig? Sa 1 cup ng brown sugar, mga 1/4 cup ng water para mabasa lang yung brown sugar natin para hindi agad masunog at dumikit. Alright. Saka natin lalagyan ng ating soy sauce na tutunawan natin kasama ng cornstarch dito. Yung, para hindi magbobo yung ating cornstarch. Para na-imagine nyo na, tamis-alat, May Tama. brown sugar, may Tama. toyo. And then once na-dissolve na yung ating cornstarch, sasali na natin siya dito sa ating sauce. And then, instantly, kakapal na. Tsaka magiging glossy or makintab yung ating lumpiang hubad na sauce. Alright. So, basta hintayin mo lang na matunaw yung asukal dun sa tubig sa umpisa, no? Yes, Then you can mix na the soy sauce. Tama. Ganun kadali lang. Mukhang may customer na tayo, ma'am. Ibibigyan na ba natin to? Mabenta na. Vegan, one of your favorites. Ayan. Ayan. Ang ating lumpiang hubad. Ayan. So, Yan ang mabait na bata nagpe-pray before meals. So, yan. Very Go, healthy. enjoy. So, tayo gagawin natin Yan dito na. from Lulutuin scratch. na namin. Lulutuin na Habang namin. kinakain nila. Oo. And then now, so magigisa lang tayo dito ng sibuyas. Unahin na. So, may steps. So, dahil puro gulay ito, merong kanya-kanyang steps kung ano yung una. So, always unahin natin yung pinaka-matagal maluto or pinakamatigas para hindi naman madurog or malasog siya after nahalo na lahat. Alright. So, meron tayo yung sibuyas. Una, gisahin muna yung sibuyas hanggang lumambot siya, bumango. Saka natin lalagay yung bawang. Kasi usually, pag inuna yung bawang, natutusta agad, pumapait yung Actually, alam mo na kasanayan lang ng mga Pilipino at maraming tao na bawang muna bago onion. Pero actually, totoo nga naman, unahin nyo na lang yung onion para hindi masunog yung bawang. Kasi iba na rin yung lasa pag sunog yung bawang eh. Malakas yung lasa, mapait. Tapos lasa talagang tustadong bawang. Oo. So yan, gisahin lang natin. So ito tomatoes. No tomatoes. No tomatoes. Actually, wala nga masyadong kamatis kasi kamatis pag kumakatas nagtutubig, nakakapanis. Okay. So especially this Holy Week, yung mga pabasa, yung mga hiling nilang ihanda, ibaon sa mga picnic. Tama. So iwas tayo dun sa mga gulay na kumakatas ng tubig or sauce pa. Kamatis, one of them. Alright. Meron ba mga classic na kasama dun sa lumpiang hubad o pwede ka maghalo ng kung anong gulay yung naiwan sa ref ninyo? Pwede rin, Basta iwasan lang na nga natin yung nagtutubig na gulay. Okay, got it. So, toge, pwede akong maglagay. Pwede. So, ito meron tayo ditong kamote. Yan yung gusto ko. Nakakalimutan ko ihalo sa gulay yan, pero ang sarap nga naman kasi matamis-tamis. Yes, so manamis-namis siya, natural sweet. Tsaka, kung hinahanap mo yung creamy na texture, makukuha mo na dito sa kamote. And also, good source of carbohydrates or energy yung kamote na. Oo. Very healthy. May fiber din ba yan? May fiber din, yes. no? So, since root crop siya, so good in fiber as well. And then, another good source of protein, yung ating tofu. Or tofu, pwede natin lagay. So, actually, complete meal siya kasi may carbs ka, di ba? May protein ka, may gulay ka. Kompleto na talaga. Saka natin na-add yung mga ibang gulay. So, carrots muna, dahil ang carrots, Mas matigas. Mas matigas. Tsaka, always remember, pag naghihiwa ng gulay, make it as uniform as possible. Right. Kasi iba, may manipis, madaling maluto, makapal. Mas matagal maluto. Para uniform din ang cooking time. Okay, so add the carrots and then pag lumambot na siya, actually, hindi naman kailangan talagang malambot yung gulay kasi kung hindi nawawala yung nutrients. So, hanggang maging matingkad lang yung gulay. Tsaka minsan kahit pinatay mo na kasi yung kawali, naluluto pa siya, di ba? Mainit pa. Tipid pa sa gas. Totoo din yan. Nakakalimutan natin pa minsan meron pang may init pa na pwede pang dagdag sa pagkaluto. Ayan. Ay, nice. Lastly, ayan, meron na tayong repolyo. Yung kabilang table daw pa nang hihingi ng sauce, Chef Mitchie. Ayan. So, yung sauce alam mo natin naman, dito, yan ang wagi.
Without the sauce, chop suey lang ito, di ba? Ito kailangan may sauce. At may, mani. Mani, ayan. Meron tayong side dish na peanuts for the crunch as well. Alright. Paano nga pala mapoprolong yung buhay? Aside from hindi tayo gagamit ng mga gulay na makatas, paano natin mapoprolong yung buhay ng ating mga, yung para hindi mapanis yung ating gulay? Mapanis. So, unang-una bilhin sa mga reputable na tindahan or sa palengke na malinis agad, hugasan, banlawan agad yung mga gulay para walang nasasamang bacteria na nakakapanis din sa ating gulay. And then also, sa paggamit ng chopping board, kailangan yung pinaghiwaan ng chopping board malinis. Kasi minsan may mga chopping board, akala mo malinis, pero pag inamoy mo, mabaho na. So, iwas nakakapanis. Alright. So, aside from scrubbing your chopping board well, okay ba na ibilad sa araw? Minsan pinapabilad ko yung chopping board namin. Pwede pabilad sa araw or pinapakula, nakababad sa tubig. O kaya ibabad mo sa baking powder. Yun. Yes, tanggal yung amoy, tanggal yung bacteria. Hindi na ako gagawa ng paste ng baking powder. Just sprinkle the baking powder. And then babad sa tubig. Natural pa yun. Walang chemicals. Nilagyan lang natin ng konting patis. Sorry naman. Yung sauce. Nalip, kuha ako dito ng mas prepared. So, ayan, ito Siyempre, mas marami. si Chef, di basta-basta pwede abot na niya. Kailangan yung kami, ready kami. Ayan. So, ito, ito ang sauce. Sweet sauce. Na bahala pare. Mainit kayang ba? Baka malaglag mo yung camera. Sige, dito daw. Meron na daw. Dito daw. Table number 2. Table number 1. Bill na daw, Bill. Pasensya na, sir. Sir, libre na po, sir. Pasensya na po kayo. Sige na. Training kasi po namin yun, sir. Pasensya na kayo. I'll cook upon order. Any last tips, other foods na pwede nilang iluto at saka paunin sa picnic or pag nag-out of town for the Holy Week? So, any food na basta hindi kumakatas or hindi wala masyadong cream, gatas, or butter, kahit butter nakakapanis. So, out na ang soap. Pati butter. Mga dairy products. Super out na ang sopas. May butter na, may gatas pa. Tama na. So, how much nga pala per serving ito? So this one, napakamura lang. 125, good for 5 to 6 people. Since gulay lang talaga, oo nga. nilagyan lang natin ng konting patis. No meat nga pala tayo, no? No meat. So, mas nakakatipid ba o mas napapamahal? Actually, depende nga So kung lalagyan natin ng swahe, mas mahal ng konti sa karne. Pero kung gusto niyo, pwede din kayo maglagay ng tinapa. Di ba, galunggong flakes? Pwede yan. Pwede. Nasa sa inyo kung paano nyo matitipid yan. Pero syempre, mahalaga dun sa mga nag-o-observe ng abstinence, walang meat itong dish na ito. Yes. At ngayon naman, lipat tayo na Drew and Connie. Thank you, Chef Mitchie. You're welcome. Speaking of Holy Week, ako siguradong dadagsain na naman yung mga Katoliko nating mga kapuso, yung mga simbahan ngayong bisita iglesia. Yes, pero Drew, hindi lang mga simbahan, kundi mga religious sites ang talagang patok na patok po ngayong Holy Week. At meron tayong napuntahan dyan sa may Rodriguez Rizal na isang grotto, Our Lady of Faith Grotto, kung saan po yung mga religious nila na mga, yung mga Stations of the Cross. Aba, life size, kasing tangkad natin, Drew. Balita ko nga, dahil Holy Tuesday ngayon, may pabasa ngayon dyan. Kaya, pakita nyo na, Arn at Monica. Kalimutan ko yung pangalan ng partner ko. Mon! Hi, good morning! Hi guys, good morning. Actually, sa dami ng napuntahan na natin dito sa unang hirit ng mga destinations for Semana Santa nga, itong pinuntahan natin ngayong umaga. First time natin itong i-feature, kaya naman medyo excited talaga ako na ipakita to sa ating mga kapuso. Anyway, nagbabalik nga tayo dito sa Our Lady of Faith Grotto. Dito po yan sa Rodriguez Rizal. At tulad nga na nabanggit ko kanina, isa sa mga tampok dito ay ang kanilang napakataas na hagdan. Napakatarik din, in fact, na ito kinakatayuan ko ngayon. At mga kapuso, sabi nila may bilang daw na mahigit 200 steps itong mga hagdan na ito. At syempre, habang kayo ay umaakyat dyan, ito na, dito nyo makikita yung kanilang mga ipinagmamalaki, mga kakaiba, at talaga namang mga life-size na mga Stations of the Cross. Ayan, nakikita nyo mga kapuso. There you go. Now, alam nyo ba mga kapuso na itong mga imahe na to, sabi nila ay talagang ginawa mismo kung saan sila nakalagay. Hindi sila binitbit from baba, tas inakyat lang. Kung hindi, dito talaga sila hinulma. Gamit ang semento, ayan, hinulma nga nila yan na talagang pinagbuhusan ng oras at ng effort dahil bawat isang imahe ay inaabot daw ng at least 1 week para matapos. Sa unang hirit,